Through the church, He redeemed and made His own. He has freed us, He will keep us till we're safely home. Glory be to God Good morning everyone, ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayong pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sana po datnan kayo ng pamamahayag na ito ng ating pag-aaral na kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Ang ating pong pag-aaral ay pagpapatuloy po ng ating pagtalakay sa ating pong mensahe na pinamagatang Becoming an Antioch Church. Ito po ay sinimulan natin last Monday at nasa ikatatlong parte na po tayo ng ating pag-aaral ngayon pong umaga. So may karakteristik po na diniscuss na po tayo tungkol sa Antioch Church. Ito po kasing Antioch Church ay lugar kung saan yung word na Christian o yung katawagan bilang Christian ay unang binanggit sa banal na kasulatan. Sa lugar po na yan, tinawag ang mga Kristiyano bilang Kristiyano. Initially, alam natin na yung pagtawag sa kanila bilang Christian ay panunuya, bilang pang-insulto, bilang pagsasabing mga tagasunod dyan ni Kristo. Kaya sila ay tinawag na Christian. We know very well that in the beginning ay biktima ng persecution ang mga Christian sa Jerusalem, kaya po sila ay nangalat po sila hanggang sa nakarating po sila sa Antioquia. At doon po sa Antioch ay naging hub ng missionary journey ng mga apostol ang Antioquia. Diyan po natin narinig ang pangalang Bernabe o Barnabas, ang pangalang Paul o si Apostol Pablo na ginawa pong mga missionary ng iglesia sa Antioch. Pero kung ating mapapansin, ang mga unang mga tagapanguna po dyan, ayon po doon sa aklat ng Acts chapter 11, Acts chapter 13, ay walang iba nga po kundi yan sina Bernabe. So, bilang review, atin po saglit na balikan yung ating naging pag-aaral ng nakalipas na 2 araw. Ilang karakteristik po of an Antioch church. Una, it is an evangelistic church. Ang tunay na simbahan ay dapat nag-e-ebanghelyo. Tandaan po ninyo, ang akusasyon lagi ng mga Arminian sa mga Reformed theologian or yung naandun nakalin sa Calvinistic view ay hindi na raw nag-e-evangelize. Hindi po yun totoo. Sapagkat ang Reformed theology ay nakasalig pangunahin sa mga turo at aral ng Biblia. At kung meron pong panuntunan pagdating kung papaano mag-church planting, papaano sisimulan ang mga iglesia lokal, ito po ay ang iglesia sa Antioquia na siyang pangunahing pundasyon sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang isang ehemplo at halimbawang ipinakikita ng iglesia sa Antioquia ay ang pagiging evangelistic church nito. Talagang pangunahin sa kanila yon. Yung pananampalatayang kanilang tinanggap ay kanila pong ibinabahagi. Yung kanilang pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay pangunahin na aral ng simbahan na ito sa Antioquia. So if your church is not into evangelism, may malaking question po yun. Baka ano na lang ang ginagawa ng simbahan ninyo? At alam niyo po mga kapatid, madali daw pong malaman if your church is an evangelistic church. Tingnan po ninyo ang ginagasta ng simbahan, tingnan ninyo ang budget financially ng simbahan, at doon nyo malalaman kung ano ang pinakamalaking pinagkakagastahan. Yun po ang focus ng simbahan. Alam niyo po, pag ang malaking pinagkakagastahan ng church ay may kinalaman lang sa mga merienda, pagkain at kung ano-ano pa, mga equipment sa loob ng simbahan, mga kapatid, baka po namamali ang focus ng simbahan. So the biggest money of the church must go
to what is essential, and one essential thing of the Church of Antioch is evangelism. Ayan po. Pangalawa, the church in Antioch is a teaching church. Ayan, natalakay ko na po yan. Nagbabalik-aral lang po tayo para makita nyo po ang mga mensahe natin sa bawat puntos. Balikan nyo na lang po yung mga nakalipas na araw. It is also a multiracial church. Diverse po ang Antioquia. Iba't ibang mga lahi po ang naandito. At doon po ay natalakay na rin po natin yan. Pwede nyo pong balikan. So, ang Antioch Church is also a team ministry church. Ibig sabihin, ito po ay hindi pinangungunahan ng isang persona lang, kung hindi talagang ministry effort. Makikita po natin doon ang iba't ibang mga pangalan na kung saan ay nanguna sa simbahan sa Antioquia. Hindi po katulad ng mga simbahan ngayon, no? Nakikita natin pinangungunahan lang ng isang tagapanguna, si Quiboloy, na siya na yung Panginoong Hesukristo sa panahon natin ngayon. Siya ang nasusunod doon sa kanyang kingdom. Yung kingdom of Jesus Christ daw, pero sabi niya, si Jesus Christ ngayon, so kingdom niya yon. Talagang yung iglesia ni Quiboloy ang isa sa napakatapang na pinakamalupit na kulto ngayon sa Pilipinas. At napakarami po na naniniwala sa kanya. So, yan po ang palatandaan ng isang kulto Yung talagang pinangungunahan lang at pinasusunod ng isang tagapanguna. And most of the cults, ganyan. Look at the Mormons. So, yung mga pinangungunahan po yan ng isang tagapanguna. Ano po? So, ayan po. Susunod po, it is a generous church. Binanggit ko po kanina, malalaman daw natin sa isang simbahan kung ito'y evangelistic, depende sa pinagkakagastahan. At alam niyo po ang pinagkakagastahan nito pong iglesia sa Antioquia. They spend money and they gave their hands to Barnabas and Paul. Palatandaan talagang open-hearted and open hands, sinuportahan po nila ang mga missionary journey. Napaka-generous po ng simbahang yan sa Antioquia. Ngayon po, tutungo tayo sa pang-anim. Ano po yung pang-anim na palatandaan o karakteristik ng Antioch Church? By the way, before we proceed, eto lang po gusto kong ipakita sa inyo ang ilan sa karakteristik ng amin pong pinaglilingkurang simbahan dito po sa Canada. Ang kulay pulang logo, yan po yung Unida Christian Church of Canada. Yan po yung pinakadirektoryo namin. Yan po ay binubuo ng 6 na pastor na administratibo. Binubuo po ng isang chairman, may isang obispo, may isang secretary, may isang treasurer, may isang auditor, at mayroon pong 2 laiko, direktor. So, iyan po yung kabuuan ng amin pong direktoryo dito sa Canada. Yan po ang Unida Christian Church of Canada. Ayan po yung 6 na pangunahing mga simbahan dito sa Canada. At meron pa ho yung Yorkton na hindi pa po nasisimulan bilang isang existing church because wala pa ho yung kanilang pastor, hindi pa dumarating. Yung Edmonton ay hindi pa rin po totally nakakapagtipon. We started Edmonton last year, but because of the pandemic, we decided that they will again go to online study and online worship hanggang hindi pa ho nasisimula noong bagong talaga naming pastor doon sa Edmonton. So, ayan po yung 6 na existing at matitibay na po ng mga simbahan dito sa Canada. Kaya ko lang po ipinakita yan. I would like you to see the similarities of the logo. At hindi lang po yung logo, kung hindi yung pillars na existing sa bawat simbahan. Makikita nyo po parate sa katabi ng kanyang pangalan is Winnipeg Unida Christian Church, for instance. Sa tabi nun, makikita nyo po yung pillar, evangelism, worship, discipleship, and service. Sa Lidok, makikita nyo rin po yan, evangelism, worship, discipleship, and service. Sa Calgary, ganun din po. Sa Grand Prairie at sa Winnipeg Unida. Makikita nyo po ang mahalagang pillar
or haligi na pundasyon ng amin pong tinitindigang mga pamamaraan kung paano ang simbahan ay magpapatuloy dito po sa Canada. So, mahalaga po yan. Kaya ako po ipinost yan para ipakita na ang amin pong naging pattern for the growth of our ministry here in Canada is the Antioch Church. Yan po ay evident sa gawain po ng Antioquia. At yan po yung pang-anim. Ano po? Nakita na po natin yung evangelism. So, Antioch is an evangelistic church. Ngayon po, dadako tayo sa pang-anim. Antioch is a worshiping church. So, evangelism, worship, ano po? So, ano po ang sabi ng Acts 13 verse 2? Sabi po dyan, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them. Yan. The Antioch Church was a church that understood their function as priest unto the Lord. Binabanggit po dyan na talagang ang focus po ng isang iglesia ay ang sumamba, magbigay ng papuri, magbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Sinabi nga ng Panginoong Hesukristo kung hindi magpupuri ang tao at hindi sasamba ang tao, gagawin niyang bato ang sasamba. Gagawin niyang bato ang magpupuri. So makikita po natin sa Panginoon na hinihingi niya yan sa kanyang mga mananamba. Ang sambahin siya at purihin siya. Pero ang primary requirements for worship ay in truth. Ano po? Sasambahin siya sa katotohanan. So, sabi nga po, if Jesus is going to be the builder of the church, the people of the church must be in a place of humility before the Lord so that they can receive His instruction. Our posture of worship is a continual reminder that Jesus is the Lord of the church. Kung babalikan niyo po yung talata, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me. Alam niyo po mga kapatid, ang pagsamba is a place of instruction. Ang worship service is not just a place of giving glory to God, but it is a place where God speaks to His children. It is the place where we can receive the instruction from the Word of God. Hindi po nagbabago yan. Mula po noon, mula po sa aklat ng mga gawa, mula sa lumang tipan hanggang sa bago, hindi nagbabago ang pamamaraan ng Diyos ng pagbibigay ng kanyang instruction. Lagi po itong nasa gitna ng pagsamba sa Kanya. And every time we are in the center of worshiping the Lord, with the desire to worship Him as His children, we will receive an instruction from Him. At ganito po ang nangyari sa iglesia sa Antioquia. While, ano po ang ibig sabihin ng while? Habang sila ay nasa pagsamba sa Panginoon at sa pag-aayuno, nagsalita ang banal na Espiritu Santo. And there was a very, very specific instruction. Ano ang instruction? Isugo ninyo o ibigay ninyo sa akin si Barnabas at si Saul para sila'y makapaglingkod ayon sa pagkatawag sa kanila. Mga minamahal na mga kapatid, hindi madali ito para sa iglesia sa Antioquia. Kasi ang mga binabanggit na tao na hinihingi ng Panginoon ay mga pangunahin. They are probably the best leader that they have. At ang hiningi ng Diyos ay yung the best. Para ano? Para gamitin sa mga ministeryong ipinagkatiwala niya. At minsan mga kapatid, ito po yung nakakalungkot. Ano po? Kapag ang Diyos ang tumawag, minsan ayaw natin agad tutugon. Dahil una, komportable na tayo Minsan okay na tayo ang ganda na ng pwesto Imagine ninyo, ibinibigay ng mga tao ang kanilang support, ang generosity nila kay Pablo at kay Bernabe. Ano po? Pero in spite of that,
ay sumunod sila sa Panginoon para sa ministeryong ipinagkatiwala sa kanila. So, the Antioch Church is a worshiping church. Ayan. So, nakita po natin yan. Pampito na ating mapapansin, the church in Antioch is a praying church. Ayan. Acts chapter 13 verse 2 and 3. Ano po ang binabanggit doon? Sabi po diyan, while they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." So after they had fasted and prayed, anong ginawa? They placed their hands on them and sent them off. So makikita nyo po na nasubukan nyo na po ba ito? Tayo po ng mga Kristiyano, tayo po na pumupunta sa church. Tayo po ng mga sumasamba pag linggo. Hindi po ba minsan may maririnig tayo sa pulpito na ipinag-uutos ang Panginoon sa atin? Nagkakaroon tayo ng conviction tungkol sa mensahe na nais ng Panginoon, lalo na kung may mga panawagan para sa ministeryo, may pangangailangan ng mga volunteer para sa specific na gawain, at minsan, alam natin na kinakausap tayo ng Diyos eh. Ano ba dapat ginagawa pag ganoon at ayaw pa nating tumugon? Alam niyo po, ipinakikita po ng Antioch Church ko ano ang dapat gawin. Kung sa palagay mo, ikaw ang kinausap ng Diyos sa pamamagitan ng mensahe ng pulpito kapag araw ng linggo, ang gawin mo ay pag-fasting mo ito at ipanalangin mo ito. Kasi ganito ang ginawa ng Antioch Church. Alam niyo po, babalikan ko lang saglit nung unang mga araw na I was informed by the bishops, by the generals, and by the district superintendent on a meeting. Kami po ang nagmi-meeting. In fact, ako po ang nagpatawag ng meeting noon eh. Balikan lang po natin way back 2011. Nung wala pa akong gawain sa Canada. Wala pa akong simbahan dito. At nasa Pilipinas po kami, nagpatawag ako ng meeting para pag-usapan kung ano yung mga evangelistic strategy na aming gagawin, papaano ang simbahang Iglesia Unida sa Pilipinas ay magkakaroon ng outreach sa ibang bansa. Kasi po, we were able to establish many churches in the Philippines. At in fact, sa Cavite, halos lahat po ng barangay dyan, merong Unida eh. No? Naging hub po ng Unida ang Cavite areas. At napaka ganda po ng naging simulain ng Iglesia Evangelica Unida de Cristo sa Pilipinas. Pero hanggang Pilipinas na nga lang po ba ang Unida? So nung ako po ay naging general evangelist, at kung kayo po'y Unida na nakadadalo sa mga gawaing pang-nasyonal, mga gawaing pang-kalaganapan, lagi niyo pong naririnig sa akin noon ang hamon na huwag naman tayong kunin ng Panginoon nang hindi natin nakikita ang unang Unida sa labas ng bansa. And that is part of our dream. At naniniwala po ako, itong dream na ito, kung ito'y ambisyon lang natin, hindi ito mangyayari if it's not part of God's plan for us. Pero dahil nga po, ito ang nais ng Diyos, ito ang plano ng Diyos, natupad naman ito. Binabalikan ko lang po, yung panahon na yon na kami ay nasa pananalangin. At noong meron nga pong idea na magkakaroon ng gawain dito sa Canada, ang tanong, sino ang ating susuguin? Sino ang ating ipapadala? Ako po'y nakatungo noong mga araw na yon at walang pagsisinungaling, alam kong lahat ng mga pastor na nandun ay nababatid itong aking sinasabing ito. Pagtaas ng aking ulo, sinabi po ng isang obispo, hindi ko nababanggitin ang kanyang pangalan, na ang ipapadala ay ako dahil ako po ang general evangelist during that time. At ang general evangelist, ang pangunahing trabaho ay ang mga gawaing pagmimisyon. Dahil naniniwala po ako na part nga po yun ng aking job description, at alas 11:30 na po ng gabi ng mga oras na yon, at ako po'y antok na para lang po matapos ang pagpupulong, sinabi kong sige,
Ako na ang aalis. Nang wala naman sa aking isipan ang tungkol sa bagay na ito dahil I'll be honest with you, during that time, I am very much hesitant to go. At una, pangalawa, hindi ako naniniwala na ang Canada ay mabubuksan. So kaya po, noong ako po ay antok na, sabi ko, sige, para matapos na lang ang meeting na ito dahil maghahating gabi na, kinabukasan ay may pagpupulong pa ho ang direktoryo. So ang sabi ko, sige, itigil na natin ito at tayo ay manalangin na. Naku po mga kapatid, hindi ko po alam kung ano nangyari nung gabing yon. Habang nananalangin at ang isang obispo'y nananalangin, kasama pong ipinanalangin ay ang gawain nga po ng Canada. So, the work here in Canada is a work that gave birth from not only a dream but from a deep desire and prayer. So, ipinanalangin po ito at kasama pong ipinanalangin ay ang inyong lingkod. So, nung ako po ay nakauwi kinabukasan sa aming bahay, kinuwento ko ito sa aking may bahay, ako po ay biglang natakot. Bigla po akong natakot dahil ako na po ang napagkasunduan na ipapadala. Nang sinasabi ko to sa misis ko, kaya ko ba kayong iwanan? Kaya ko bang lumayo sa aking pamilya? So napuno po ako ng takot, napuno po ako ng pangamba, pero at the back of my mind, ang naglalaro po sa isipan ko, di bale, di naman yun mangyayari. Malabo naman yung sulat na aming natanggap na nagpapahayag na wala naman silang plano na magsimula ng gawain dito sa Canada. So because of that, I take that idea in my mind at nagpatuloy sa ministeryo. Pero alam niyo po, pagdadating ng gabi, hindi ko maialis sa aking isipan sa tuwing makikipag-usap ako sa Panginoon, sa pananalangin, ang napasok sa aking isipan, kontento ka na ba sa gawain na ipinapagawa sa iyo sa Pilipinas? Hindi ba't ikaw ang nagsisisigaw, ikaw ang nagngangangawa na ilabas na ang gawain ng UNIDA sa Pilipinas? Alam niyo po, after that, after a couple of months, I decided to call on one of my cousin here in Canada. At tinawagan ko po, at alam niyo po ang sabi sa akin, aba, magandang balita yan. Kung gusto mong pumunta ng Canada, pumunta ka dito sa amin. Alam niyo po kung saan yon? Sa Edmonton yon. At ang sabi sa akin, tamang-tama, yung aming pastor ay magre-resign na, ikaw ang kukunin naming pastor. So, nagkaroon ng pintuang bukas. So sabi ko, paano gagawin ko? Anong unang hakbang? Unfortunately, yung mga kapatiran na yon sa Edmonton, partly ay mga UNIDA because mga kamag-anak ko po iyon sa Edmonton. Wala naman silang nalalaman paano proseso ng immigration. Hindi nila alam paano ko i-apply, saan ako i-apply. Kaya, ang sabi nila, ipanalangin natin ito. Then we prayed. Lumipas po ang mga 3 buwan, walang nangyayari. Tapos, nakipag-ugnayan ako, ano ba ang plano nyo? Are you really interested on the idea na ako ay will come to Canada? Ang sabi nila, hindi namin alam paano Kung gusto mo, mag-aral ka ng late machine o magtorno. Mag-aral kang magtorno o kaya kumuha ka ng certification sa Jollibee o sa McDonald's para yun ang dadaanan mong proseso para makarating ng Canada. Naku po, sabi ko, hindi ito ang plano ng Diyos. Kung ako'y pupunta ng Canada, I will go to Canada as a pastor because that is my calling, to be a church planter and to be a pastor. Hindi po nag-materialize yung usapan namin na yun. At ang nangyari po ay naghintay, nanalangin, patuloy na umasa, nakikilos ang Diyos. Until may isang kapatid mula po
dito sa Winnipeg na sumulat sa direktoryo sa pamamagitan ng Obispo Marquez. Alam po yan ng Obispo Marquez. At nagpahayag na nangangailangan sila ng isang manggagawa dahil plano na nilang magsimula ng UNIDA dito sa Canada. Well, we all know that they are part of another congregation here in Canada. An independent congregation na connected sa isang United Church here in Canada. Pero most of the members of that church are from UNIDA sa Pilipinas. Sa Anabu, to be exact. So, noong mga panahon na yon, hindi ko alam kung, I don't want to elaborate, but there was an issue in the church na hindi maresolbahan. And that caused, para ang ilang mga kapatiran ay magdesisyon na they want to start an UNIDA church here in Winnipeg. Binuo po ng mga panalangin, nakipanalangin po ako sa mga kapatirang yon, at alam niyo po mga kapatid, the rest is history. January 14, 2012, na ako ay lumapag sa Winnipeg Winnipeg Richardson Airport, something like that. Hindi ko matanda kung ano pangalan talaga ng Winnipeg Airport eh. So bumaba po ako dito sa Winnipeg bilang kauna-unahang pastor ng UNIDA sa labas ng bansa. At alam niyo po mga kapatid, nakakatuwa nito, yung mga kapatid doon sa Edmonton, nabalitaan na ako'y papunta rito, ang gusto nilang mangyari, wag na ako sa Winnipeg tumuloy, at sa Edmonton na lang ako pumunta, at doon ako magpastor. Ano ba namang klase yan? Sa palagay niyo kaya magagawa ko yun, gayong ang aking commitment ay maging pastor ng UNIDA. At sila po ay hindi naman UNIDA doon, at hanggang ngayon ay hindi sila UNIDA. Binigyan ko po sila ng pastor, nang hingi po sila sa akin ng manggagawang pwede ko pong ipadala doon. At binigyan ko po sila. In fact, yung kumpare ko po ang pastor nila hanggang ngayon doon. At hanggang ngayon, hindi po sila naging UNIDA dahil wala naman pala silang planong maging UNIDA. Mabuti na lamang at hindi ako pumunta ron dahil kung ako'y pumunta ron, baka hanggang ngayon, hindi pa rin UNIDA ang simbahan doon, hindi pa rin kami permanent resident at palundag-lundag pa rin kami doon. Hindi po iyon ang plano ng Diyos para sa amin. So everything, because it was born of praying, of prayer, lahat po ng bagay ay ginawa ng Diyos ayon sa kanyang kabutihan. So, the Antioch Church made it a priority to set aside seasons of prayer and fasting to hear the voice of the Lord to the church. Prayer is the pipeline of the Spirit and was a major key to the success of the church in the book of Acts. A praying church is a powerful church. Kaya po ang Winnipeg UNIDA ay in-encourage ko na sa lahat ng small group, sa lahat ng gawain. Kaya po araw-araw may small group, iba't ibang grupo ang nananalangin para sa pastor, iba't ibang grupo nananalangin para sa konsilyo ng simbahan, iba't ibang grupo nananalangin para sa iba't ibang small group, iba't ibang mga grupo nananalangin para sa mga kapatiran ng Winnipeg UNIDA. And Winnipeg UNIDA grew in numbers and grew in their faith. So from Winnipeg UNIDA, yung ipinakita ko po sa inyong mga simbahan ay naging matagumpay. Alam niyo po, may Vancouver sana dyan eh. Matagumpay na rin yung Vancouver. Nasa mahigit 50 na po ang miyembro nun. Ang hindi lang po nagtagumpay doon, yung pastor na nandun eh. Ayoko na ikwento pero mahabang salay-sayin. Pero nagpahayag na po kami ng liham publicly na yung pastor na yon ay hindi namin na kinikilalang pastor. Yung dating pastor na yon sa Vancouver. Dahil po sa mga issue ng moralidad. So, Antioch Church made it a priority to pray. An Antioch Church must be composed of people
who know how to touch God in their personal life, who know how to get the mind of the Spirit in seasons of prayer, and who are seasoned enough to know what is God and what is not. Alam niyo po, gaya ng binanggit ko kanina, sa pagsamba, binabanggit ng Diyos sa pamamagitan ng pulpito at ng mensahero ang plano niya para sa simbahan. At pag tinanggap natin ang mensaheng ito, ang una nating gawin, ipanalangin ito at idulog sa Panginoon. At sa pananalangin ito, alam niyo po, what is good about praying, it changes our hearts. Ang pananalangin, hindi lang puro hingi, hindi lang para magkaroon nito at magkaroon ng ganyan. Ang pananalangin ay pagdulog upang baguhin ng Diyos ang ating mga puso, upang magawa natin ang sumunod sa Kanyang mga palatuntunan. It is in these seasons of prayer and fasting that God often speaks to the church as a whole and gives the church His agenda. Makikita po natin sa aklat ng Antioquia o sa iglesia sa Antioquia na ibinigay ng Diyos ang Kanyang mensahe, ang Kanyang instruction na malinaw sa gitna ng pananalangin. Amen? So, yan po ang isa sa karakteristik pa ng Antioch Church. It is a praying church. Pangwalo, the Antioch Church is an equipping church. Ayan, ulitin ko. Evangelism, worship, then discipleship. Ano po yung discipleship? Equipping po yun. The Antioch Church believed that the primary function of leaders was the raising up, equipping, and releasing of the body of Christ. Yun po ang trabaho ng simbahan eh. Hinubog po ng Antioquia si Bernabe, hinubog po si Pablo, naghubog po ng mga lingkod katulad ni Juan Marcos, si John Mark, upang gamitin para po sa ministeryo. They believe that every member had a function and were committed to seeing every believer reach their destiny. Alam niyo po, ang maglingkod sa Diyos nang hindi ayon sa layunin ng Diyos ay ang pag-aaksaya ng panahon, enerhiya, at ng resources. Ang paglilingkod sa Panginoon ay naaayon dapat sa paraan at sa kagustuhan ng ating Panginoon. If we know the proper way to serve the Lord, we can serve Him effectively. At saan ito natututunan? Matututunan po ito sa tinatawag na discipleship. Equipping. Kapatid, kumusta ang simbahan? Ano po ang equipping na ginagawa? Ine-equip ba tayo, to know the basic doctrines of the church? Ine-equip ba tayo para alamin kung ano ang tunay na turo ng Panginoon in regard sa lahat ng aspeto ng buhay simbahan? O yung sugo ng sugo nang hindi naman ninyo alam kung saan kayo isusugo at bakit kayo isinusugo, anong gagawin ninyo? Uso po ngayon ito eh. Lalo na yung mga Pentecostal, naka-attend lang ng training ng how to preach the gospel, ginawa ng pastora. Naku, marami po niyan dito. At napakadelikado po niyan. So, leaders of Antioch cannot be jealous leaders who suppress other would-be leaders in the church. They need to have confidence in their own calling in God and be willing to acknowledge the gifts and ministries in others. They will find joy in seeing others reach ministry goals and destiny. At alam niyo po mga kapatid, ang Antioquia hindi madamot. Hindi madamot na mag-share ng kanilang knowledge. Hindi madamot na mag-share ng kanilang leaders para sa ministeryo ng iba. Ito po yung katangian ng simbahang lalago eh. Yung bang tipo na willing na
magpagamit. Alam niyo po, si Bernabe at si Pablo, komportable na po sila dyan sa Antioquia eh. Pero nung itinulak sila para sa ministeryo, sumunod po sila eh. Alam niyo naman kung ano nangyari yung unang missionary journey nilang yan. Naku, anong dinanas niya? Shipwreck. Katakot-takot na hirap. No? Di ba parang nasa comfort zone na, umalis pa. Eh ngayon po mga kapatid, ang mga pastor walang hinahanap kundi comfort zone eh. Ang mga pastor po natin ngayon ang hinahanap kung ano yung magaang, kung ano yung masarap, kung ano yung malaki bigayan. No, meron pastor nga ako narinig sa Pilipinas eh. Basta siya daw kung saan malaki bigayan. Hindi na kinilabutan eh na po. No, ewan ko po kung nagbibiro yun o kung katotohanan, pero minsan birong totoo eh. No, kung saan daw malaki bigayan, doon siya. Eh, di ba nakakapangilabot naman yun? No? Ano yun? Ano yun? Kung saan malaki love gift, doon? Kung saan malaki ang simbahan, doon? Kaya nakakalungkot kapag nag-aagawan na po ng destino eh. Alam niyo po yung mga simbahan sa Pilipinas. Alam naman ninyo kung sino yung mga pinag-aagawan eh. Halimbawa po yung simbahan doon sa Maliksi, sa may Bacoor. Ewan ko po kung merong mga has na mga agaw nun. Walang aagaw doon. O kaya yung simbahan sa Mindoro, meron kayang mag-aagawan ng mga matatalino at magagaling na mga pastor na makikipag-agawan. Sa susunod na taon, i-destino nyo ako sa Mindoro, sa Arangin, sa Victoria. Gusto ko doon. Ewan ko po kung meron. Wala. In fact, yung mga simbahan sa Mindoro, wala nga ho yatang pastor doon eh. Wala. Kaya kung sino na lang talaga doon. Lalo yung Arangin. Naku po, sabagay, yung Arangin, wala pa 10 miyembro noon eh. Kung sino na lang ang nandun, yun ang ginawang pastor. Nakakalungkot pero ganun po ang nangyayari. Kasi yung mga magagaling, nasan sila? Kukunin nila yung malalaking distrito, mag-aagawan sila doon, at hindi na po sila aalis doon. Aalis lang sila doon kapag sila yung magiging general. Kasi pag general, aba, sarap buhay. Nakakalungkot. Pero ang Antioquia, marunong magsakripisyo ang mga leader. Ang mga leader, iniwanan ng comfort zone para sa pagsunod sa ministeryong iniatang sa kanila. Kasi equipped sila eh. At hindi nila inuuna ang kanilang mga pansariling kapakinabangan. Susunod, pangsyam. Ang iglesia sa Antioquia ay tinawag na the World Church or a mission church. I am sure that the Antioch Church had a vision for their city, but they also had a vision for the world. Antioch became the center for world missions and church planting teams. The book of Acts only gives us the record of one of these teams, but we know that there were other teams doing the same thing. Bakit po nila naisip ang idea ng Paul and Barnabas? It is probably because this is the lifestyle of the church. This is the DNA of the church, or that is the DNA of the church. To be ascending missionary church. Naka-inculcate na po sa kanilang puso 'yon. At ang simbahan na ang inclination is to do a mission church and their work is for the world. Aba, hindi na po madali diyan ang gumawa ng mga misyonero at magsugo ng mga misyonero. Paul and Barnabas began as the first team. But later, ano nangyari? Diyos din ang kumilos, they split up and there were two teams. Paul and Silas and Barnabas and John Mark. Alam naman natin ang kwento niyan, Acts chapter 15. Mababasa po natin yan. So, ito pong Antioquia, simbahan ng Antioquia, ay simbahang hinubog para po talaga sa layuning mag-ebanghelyo at mag-church planting
sa buong mundo. Antioch Church used Acts 8 o Acts 1:8 as their pilot verse. Ano po? They have a vision for Jerusalem, their city. They have a vision for Judea, their region. And they have a vision for Samaria, which includes ethnic grouping in their sphere of influence, but they also have a vision for the world. They believe in world missionary parts of the earth. Kasi founded sila sa prinsipyo ng Acts 1:8. Amen? So, ito po ang katotohanan na ang iglesia sa Antioquia ay ang pinakamagandang pattern para po sa pagsisimula ng simbahan. Kaya ano sila? Sila po ay world church. At yan po yung huli sa amin pong pilar. Ano po? Yan po yung isa sa 4 na pilar. Ano po? We do evangelism, we do worship, we do discipleship, and we do service. Ang service po, paglilingkod, ministeryo ng Unida Christian Church of Canada ay hindi lang sa saan? Hindi lang daw po sa Jerusalem, which is our city. Hindi lang sa Winnipeg. Lumipat po kami ng Grand Prairie, lumipat po kami ng ibang probinsya, no? Naabot na po namin ang amin pong Judea. Yung region po ng Manitoba, ang region po ng Alberta, ang buong region po ng mga naharating ng Unida Christian Church of Canada. May mga multicultural churches po kami rito at meron pong vision para sa Samaria, no? At kalaunan po, ibang parte ng mundo. Kaya bumabalik na po kami sa aming pinagmulan. Bumabalik po kami sa Pilipinas para simulan pa rin ang mga gawain ng pagtatayo ng simbahan doon. At panghuli, pang-10, an Antioch Church is a respected church. Mataas ang respeto ng mga ibang simbahan, even the Jerusalem Church, pagdating sa Antioch. The Antioch Church became respected as a model for New Testament Christianity. It became a pattern for other churches to follow. It became a place where church disputes were settled. Several church councils were held in Antioch. It was considered one of the top 5 churches in the world for many centuries to follow. Mga minamahal na mga kapatid, what a tremendous church. What an example na dapat ginagaya. Hindi yung mga kung ano-anong mga fellowship ngayon ang pinaggagagaya. Na akala mong sila na ang tama. Hindi yung mga G12 na yan, na akala mo sila ang tama. Nasa Biblia po ang pattern. At ang dapat gayahin ay ang Antioch Church. Now, here's another question that we will be discussing tomorrow. How does the church gets to this place of prominence and influence? How does a church become an Antioch Church? Bukas po ang aaralin natin, the foundation of the Antioch Church. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia. Tayo po'y saglit na tumungo. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, maraming salamat. Thank you for allowing us, O Lord, to have the freedom to study, the freedom to learn, the freedom to hear your voice. Tulungan mo po kami, Panginoon. Aming pong patuloy na dalangin sa iyo ay ang karunungang maranasan ng bawat isa, lalo na ng mga tagapakinig ng tinig ng pag-asa. Salamat sa pagbibigay sa amin, Panginoon, ng mapaggagayahan kung papaano ang simbahan ay dapat mamuhay. Salamat po sa karanasan
Salamat sa buhay. Salamat sa example ng iglesia sa Antioquia. Salamat po sapagkat napatala ito sa iyong mga salita upang aming mapakinggan at upang aming masundan. Samahan mo po ang bawat sa amin, Panginoon, lalo na po ang mga kapatid ko na ngayon ay nakikinig sa tinig ng pag-asa, ang iba't ibang mga kalagayan sa buhay, ang mga dumadaan sa mga pagsubok, kalungkutan dahil sa pagpanaw ng mahal sa buhay, mga pangangailangang pinansyal, at ang mga karaingan na kanila pong nararanasan. Maybe some of them are sick right now. Pwede po ba dalawin mo sila, Panginoon? Katagpuin mo po ang kanilang mga kahilingan kung hindi naman po ito labag sa iyong mabuting kalooban. Nagpapasako po kami, Panginoon. Nagpapailalim sa iyong mga palatuntunan. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Yan. So, good morning po mga kapatid. Medyo maaga-aga po tayo ngayon, kaya meron po tayong panahon na magbatian. Binabati ko po ang kapatid na Agi Victa. Magandang araw po sa inyo. Magandang gabi po, Ate Agi. Kapatid na Marivi Enriquez Frias, magandang gabi sa inyo. Kay Eric Advincula, magandang araw. Pagpalain kayo ni Ai. Kuya Eddie Sauler at Ate Del Sauler, magandang araw po. Kuya Reynaldo Alcantara, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Ellen Gonzales and Kuya Monching, happy birthday po. Belated happy birthday po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Cora Dolor, magandang araw po sa inyo. Ate Annalisa Mendoza, magandang araw po. Pagpalain po ang inyong sambahayan at patuloy nawa na ingatan niya kayo sa araw-araw. Ganon din po kay Nanay Carolina Bukiran, magandang araw po. Patuloy po kayong palakasin ng ating Panginoon, Nanay Carolina. Ganon din po kay kapatid na Nicandro Sarinas, magandang araw. Ayan, ganon din po sa aking inaanak, si soon-to-be Pastor Oswald Luarca. Oswald, pagpalain ka ng Panginoon. Nawa ay maging maayos na ang lahat, ang visa, para sa lalong madaling panahon ay makasama ka na namin dito sa Canada. Ate Paz Mendoza, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ito pong si Ate Paz, umulat umaraw po ito, ay kasama natin ito sa pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. Nanonood din po si Ate Naning Ramos. Baka si Kuya Pepe ay nanonood din. Magandang umaga po sa inyo. Magandang araw po Ate Yoli Dipol, kay Marjorie at kay Daryl Almasar. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Nasa bakasyon pa ba kayo, Marjorie? Pagpalain kayo ng Panginoon. I hope mapasyalan nyo ang Winnipeg someday. Ganon din po kay kapatid na Tess Castillo, kay Kuya Bert. Magandang araw, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Vanji Magnaye, magandang araw po sa inyo. Ganon din po kay Nanay Bilen at kay Tatay Jerry Ulaes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Pastor Alan at kay Yayi Estrellado, ang inyong sambahayan, pagpalain po kayo ng Panginoon. At ingatan, ganon din ang inyong mga anak. Kay Kumaring Ami Santos, magandang araw Mars. Kay Ate Hermi Arca, magandang araw po sa inyo. Ate Nene Enriquez, magandang araw po. Kuya Boyet at kay Ate Yoli, sa kanilang mga anak, kay Rances, sa buong sambahayan ng mga kerubin, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Ai Advincula, kay Ate Miriam, patuloy pong panalangin para kay Kuya Nestor Sinfuente. Kay Nanay Felisa Silla, pagpalain po kayo ng Panginoon. Lagi ko nakakalimutan batiin pero hindi puro sumasablay si Nanay Felisa sa pakikinig sa Tinig ng Pag-asa. Ganon din po kay kapatid na Elisa Banasihan, magandang araw po sa inyo. Kuya Larry Montillano, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kay Mikey Presa at sa buong pamilya po ni Lay, ni Brother Emong, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Kuya Eric at kay kapatid na Hazel Pacifico, pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid. Ingatan nawa kayo ng Panginoon dyan sa Mexico. Ate LV at kay Kuya Dol Paredes, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kay Deacon Elmer at kay Liser, pagpalain kayo ng Panginoon. Kay kapatid na Glomary at kay kapatid na Aris Oxon. Glo, belated happy birthday uli. Birthday ni Glo nung Monday. So, ganun din po kay Kuya Pedoy de Castro. Kuya Pedoy, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Esther
at kay Kuya Ante Bautista sa buong sambahayan. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Magandang araw po sa inyo at salamat sa panonood. Ganon din po kay kapatid na Corazon Reyes, Maria Corazon Reyes. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kapatid na Lani Tulagan, magandang araw po. Edwin Villanueva, ayan. So, kailan kaya makakabalik tong si Edwin dito sa Canada? Pagpalain ng Panginoon ang inyong sambahayan at patuloy na ingatan. Kumusta kay Connie at sa mga bata? Ate Paz de la Cruz, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Marie Cruz at Kuya Manix, pagpalain po kayo. Kay Nanay Yoli Makatumpag, magandang araw po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Merly Toledo, Ate LV Pasquel, magandang araw po sa inyo. Kay kapatid na Ana Marie Visto, Ana Marie, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Susan and Kuya Larry Kamunggol, pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Susan, pwede na tayo magkape. Ayan, medyo maluwag-luwag. Alam niyo po, by Monday, by Sunday, palagi ko po, may bago kaming announcement tungkol sa restriction dito po sa Winnipeg. Ano po? We will make an announcement on Saturday night on how you can join the worship service on Sunday. May mga bagay po na i-announce kami na tulong na po ng husto paano tayo makakabalik sa face-to-face worship ng maayos. Ayan, so Ate Susan, magandang umaga po. Kapatid na Hazel, magandang araw. Ate Feli Bayan, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ang akin pong mahal na Tita Vid Tabing. Ate Vida, magandang araw po. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ayan, si Ate LV at si Kuya Jemer Hunyo, magandang umaga sa inyo mga kapatiran sa Grand Prairie. Patuloy kayong samahan at pagpalain ng Panginoon. Ate Neneng Sintos, magandang araw po sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Elizabeth Sanchez, Ate Del Sauler, good morning po. Kapatid na Edith San Juan, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Apin at Kuya Bayani, magandang araw po sa inyo. Mula po sa LA. Tito Eme at Tita Mildred Paredes, magandang araw po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Kapatid na Marife Marato, Jack Fe, magandang araw sa inyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon dyan sa Mindanao. No, nakalimutan ko na kung saan to si Jack Fe. Yan. Sa Lanao. No, yun, sa Lanao to, sa Lanao. Ayan, magandang araw din sa aking pisan. Si Lily Camyalu, magandang araw sa iyo. Bunso, pagpalain ka ng Panginoon at ingatan ka. Ganon din si Brother Robert, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po si kapatid na Berna Causaren. Magandang araw sa inyo. Mula po dyan sa Yorkton. Si Eric Pillarina. Eric, God bless. Pagpalain kayo ni Lily at patuloy na ingatan. Ipagkaloob yung mga dalangin ng inyong puso. Kay Pinsan Ernel Advincula, magandang araw sa iyo. Kay Tita May Libertino, Tita May at sa mga kapatiran natin sa Aristocrat Restaurant, pagpalain po kayo ng Panginoon. Kuya Dol Paredes, palakas po kayo Kuya Dol at patuloy po kayong samahan ng Panginoon, kayo ni Ate LV. Kay Ate Loida Bautista, ganun din po kay Pastor Epi, nawa ay pagkaloob na ng Panginoon yung ating visa. Ayan. Brother Reginald Vito, ayan. Kapatid, pagpalain ka ng Panginoon at patuloy na tumindig doon sa ating sinasampalatayanan. Palakasin ka ng Panginoon. Nanay Hilda Mendoza, magandang araw po sa inyo. Eto, pamangkin ko to si Ami De Castro. Magandang araw, Ami, pagpalain ka ng Panginoon. Si Kuya Jean Sarmiento, Kuya Jean, magandang araw. May mga sinenda ko sa iyo na materials. Ganon din po kay Pastor Bay Velasquez. Magandang araw po, Pastor Bay. At sa inyo pong sambahayan. Ganon din po kay Ate Del at kay Kuya Bayani Magkawas. Pagpalain po ang inyong sambahayan. Kapatid na Elizabeth de la Cruz, magandang araw po. Kay Pastor Rainier at kay Marjorie, pagpalain kayo ng Panginoon. Ganon din po kay Kumaring Hasmin at kay Paring Ferdinand Ada. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ate Miriam Galvan, magandang araw po.
Ayan, kapatid na Jonathan Villanueva, magandang araw po sa inyo. Pastor Anver Bawar, ayan, patuloy kayong kasama sa aking panalangin. Ganon din kay Ate Lesti at kay Kuya Kiko Tamundong. Pagpalain po kayo ng Panginoon at nawa patuloy na kalakasan para kay Kuya Kiko. So ayan po mga kapatid, maraming salamat. Magkita na lang po tayo uli bukas. Bukas po tatapusin na natin yung pag-aaral natin dito sa Characteristic of an Antioch Church. I hope may mga napupulot po kayo sa mga pag-aaral dito po sa Tinig ng Pag-asa. At dalahin nawa po kayo nito sa patuloy ninyong paglago sa inyong pagtitiwala, sa inyong mga paglilingkod. Good morning Ate Elsie Villanueva at Ate Nelia Ramos. Magandang araw po sa inyong lahat. So ayan, see you again tomorrow. Ito ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.